Ito ang singko, grabe oh, biglang tumambla yung ating John Arden na babae, pero hindi naman gaano, malakas pa naman siya kumain, kaso inaantabayanan natin, kaya pala ayaw niyang mag-breed, ayaw niyang umitlog dahil baka may nararamdaman siya. Yon, bali ngayong araw na to, singko yung ating John Arden ay talagang ayaw nang mag-breed, kaya ginawa natin talagang biniyak na natin sila muna. Tinanggalan muna natin yung pagkapares nila dahil may napansin ako dun sa, hindi kasi ako ganun naghahawak ng mga alaga ko, mga singko. Pinapakain lang natin, tapos yun, maalis na tayo, sa pwesto tayo, takal. Tapos sisilip-silip lang tayo dito, titignan lang natin sila, pero hindi ako masyado naghahawak. Kaso yung Arden natin, hinawakan ko siya kasi gusto kong makita, baka mamaya may itlog na sa puwet. Nahawakan ko yung hen, medyo may kakaiba sa kanya, kaya ginawa natin, biniyak na natin. Mamaya papakita ko sa inyo. So yun, kanina nagpapakain pala ako dito, siguro nagpalipad tayo dito sa ating Taiwan loft, habang lumilipad sila, kasi yung ibang young bird dito, mahilig silang tumambay-tambay dito sa building. Bigla akong nakita, yung isang blue bar natin na inakay, dinakma mismo, kasi wala akong dalang cellphone. Kaya nakita ko lang ngayon, nung pagkadakma, kamay lang kasi nakakita ko, ko nahuli, tapos kinuha na nasa loob na yung ating blue bar na young bird, yung pinakabatang blue bar. Kung makikita nyo, hindi ko lang alam kung pumasok na siya dito. Hindi pa yata pumasok, ko. Andito na ata siya. Ito, pumasok na siya dito. Andito na siya sa ating, nagpakain kasi ako kanina. Ngayon, nung pagkita ko, ko na dinakman, hindi ko alam kasi kamay lang yung nakita ko, kumbaga ito yung bintana, kamay lang yung nakita ko, kaso huling-huli yung ating blue bar na young bird. Kaya ginawa ko, sumigaw ako na, kuya, wag mo huliin yan kasi mga alaga ko yan, kasi wala akong nakikita. Ngayon biglang nakita ko yung lalaki na, kasi dito sa building pinapagawa na nila yung pintura, kaya may mga gumagawa dyan. Ngayon pag silip nung lalaki na nagtatrabaho dyan na nagpipintura, hawak niya yung blue bar. Sa akin po yan, sabi ko, huwag kayong manghuhuli ng ibon dahil mga alaga ko yung mga dumadapo dyan, ang sinabi ko kay kuya. Kala daw niya dakit, kahit na may dakit daw, huwag niyong huhuliin. Kala na gumagawa lang sila dito. Kaya siguro, kaya nga medyo nag-isip ako, baka mamaya yung ating young bird na BBC, baka mamaya nakabalik siya dito, nakadapo, baka nahuli rin nila, hindi mo rin alam maasin ko. Kaya, kasi kitang-kita ko nung dinakaman niya yung kalapati natin, kala daw niya dakit, yun, pinapakawalan ko, sabi ko, wag niyang huhuliin kahit na ano ang dadapo dyan. Kaya mamaya kakausapin ko yung pinaka-boss nila na wag maghuhuli, baka mamaya ang madaklot nila, sinasakay natin si Dragon. Lalaro pa naman natin yon. Mamaya may basketing tayo, may Kawayan, Bulacan. Dito kasi ito mga single, siguro dahil naiinitan sila, ino-open nila yung mga bintana. Ayun, makikita nyo, naka-open yung isa. Kahit dito, naka-open yung isa, yung mga single, naka-open. Yung kalahati naka-open. Dyan lagi tumataba yung mga young bird natin. Nakitang-kita ko, yung ating blue bar na young bird. Buti na lang nakita ko, kung hindi, wala na. Hindi ko alam, baka mamaya ang iisipin ko, baka mamaya nag-overfly na naman. Kaya ngayon tinitingnan ko yung isa kong si Tipler natin, wala pa dyan. Kanina lumipad siya, mataas siya lumipad. Baka mamaya lumilipad-lipad pa. Kaya mahirap ko kapag hindi sa inyo, lalo na dumayo kayo, makikipagtrabaho kayo, huwag kayong manghuhuli kung ano man yung makita kayo pusa, aso. Ito nga kalapati nila mapa. Ayun, grabe, napainit siya ulo ko. Pinakawalan naman mga singko. Pero sana hindi ganun, kita-kita ko dinakma. Kawawa yung blue bar natin, young bird, dinakma, tapos pinasok na sa loob. Sumigaw lang ako mga singko. So ayun, ngayong araw na to ipakikita ko kung anong ginawa natin kay John Arden, kung paparisan ba natin siya o hindi, kung break muna sila nung kanyang kapares, dahil nga medyo parang pumayat siya. May gumulat sa atin, makasing ko, nagulat din ako kanina papakainin ko parang nagsusuka rin tong isang ito, nung pala nagsusubo siya, may pisana pala itong dalawa ito. Nandito kasi sa taas, hindi ko siya gaano napapansin makasing ko, kapag nagpapakain ako, pakain lang dahil nandiyan sa pinakadulo Ngayon, tignan nga natin kung dalawa pinisan niya. Tapang pala nito.
Nasaan? Ayun, dalawa pinasahan niya kaso walang buhangin. Baka mapitpit pa. Uy, tapang. Baka magana, dalawa pisa, nakasingko. Nakapisa itong ating, hindi ko alam kung anong kulay. Parang toy stencil lang tawag ata nila dito. Kaso, hindi ko siya mapapalipad dahil nga patututunin na natin yung mga ilalabas nga natin mga young bird. Patututunin natin. Kaya, pinag-iisipan ko kung pamimigay ko rin yung anak niyan o ikikip natin. Kasi gusto ko makita yung anak ko anong kulay eh. Pag naging ganyan, pwede nating ipamigay. Mga 5. Kasi hindi ko naman talaga ikikip yung breeder eh. I-out din natin ito. So yan, bahala na kung anong magiging kulay. Pag maganda kulay, pwede natin ikip at idagdag dun sa mga collection natin na laruan. Kasi ito may mga puti-puti. Pag nagkaroon ng puti, hindi ko gusto. Gusto ko ganyan, solid. Mga 5 yan, no? May anak na pala ito. Nakakagulat. So, 5, grabe oh. Biglang tumambla yung ating John Arden na babae. Pero hindi naman gaano. Malakas pa naman siya kumain. Kaso, inaantabayanan natin. Kaya pala ayaw niyang mag-breed. Ayaw niyang umitlog dahil baka may nararamdaman siya. Kaya ginawa natin, medyo pinainom natin siya ng pang-going light. Baka going light ang sakit na ito eh. Pero kumakain pa naman siya. Yun nga lang, parang gumaan siya ng konti. Ayun yung ating hen na John Arden Silver Eye. Kasi kayo, no? Ganda ng mata niya, no? Lupit. Yun, no? Hen na John Arden Silver Eye. Medyo ayaw niyang mag-breed ngayon. Kaya pala ang tagal mangitlog. Yung pala parang going light ang dating niya. Buti na hawakan natin at ngayon magpapahinga na muna siya dito. Gagamutin natin siya. Tapos break natin kahit mga ilang buwan lang para makarecover yung babae. Kaya pala ayaw mag-breed na ito, mga 5. Kaya ang ginawa natin pinarisan na lang natin yung John Arden natin ng bagong pair niya. Ayun o. Ito yung cock natin na John Arden. Sabik na sabik pa naman na mag-breed dito. Kaya pala ayaw umitlog ng hen. May nararamdaman pala yung kanyang pares. Ito yung ating Silver Eye na John Arden din. Ayun mga silo. Gwapo niya. Makikita niyo yung kulay niya magkamukha sila na kulay. May shade siya na konting brown. Pero white light pa rin. Ayun o, barakudo. Yan mga siko, sobrang barako niyan. Yung ating John Arden kaya sabik na yan. Ngayon, ang pinaris natin dito sa ating John Arden yung black check na yan mga siko. Kung matatandaan niyo yung ating black check na yan, yan yung sibong na nakuha natin kay Boss Gio. Nakita ko siya dun sa stock bird natin naglalandi siya kaya kinuha natin at yan ang ibabangga natin kay John Arden natin na lalaki. Ayan mga siko. Parehas din silang John Arden. Kaso wala siyang puti sa pakpak. Black check lang ito. Ito yung sibong na nakuha natin mga 5. Pero ngayon ano na siya, may 1 taon na siya Lugon na yung mga barako talaga ni John Arden. Uy, pares mo na yan. Ito green eye naman siya. Mga 5, tingnan natin. Ayun isang green eye. Ito yung ating Arden na Silver Eye. Sobrang barakudo nito mga 5. Sabik na sabik ng kumasta. Kasa talagang ayaw pang mag-breed nung hen natin Ito yung pinaris natin sa kanya. Young bird lang to nung nakuha natin. Halos wala pa siyang eye sign. Tapos ina-update natin yung eye sign niya nung medyo lumiliwanag yung kanyang kulay. Ngayon medyo tignan niyo lumabas na yung kanyang eye sign. Isa siyang green eye. Napakaganda ng mata nito mga 5. Ayun na black check na John Arden na babae. Ito ngayon yung papares natin sa kanya. Baka sakaling dito makapagpaitlog na tayo at makapagpabuga na tayo ng John Arden. Dahil nga minalas tayo dito sa isa. Dahil nga makikita niyo siya medyo nakababa yung kanyang buntot. Halatang hindi siya healthy. Kaya kukondisyon natin siya ngayon. Kawawa naman yung Arden natin. Kaya pala ayaw maitlog. Siguro overbreeding. Kasi kay Boss Gio talagang overbreeding siya hindi siya nagsusubo. Puro sitter lang. Kaso syempre sa kakaitlog niya nakakaitlog. Baka mag-going light din. Katulad nga ng nangyari ngayon. Kaya ayaw na niya umitlog. Ngayon dito sana. Kasi sa lalaki walang problema. Kakasta lang yan mga 5 Hindi naman siya ang iitlog Ngayon, sana silang dalawa makapagbigay na sa atin ng itlog. Kasi medyo matured na tong ating ating young bird Matured na siya. Ayun buong-buo na yung pakpak niya, 1 taon na. Kaya pwede sakto babae. Pwede nating ipares. Barakudo talaga siya Pares mo na yan. Tingnan natin kung asawahin niya.
Nakasawahin ni Arden yan. Alam mo naman, medyo may pagkamanyakis ito eh. Ayun oh. Ganda ng mata oh. Asin ko oh. Huwag ka lang sisipat. Baka bigla kang lumabas ng pinto. Yari tayo. Lilipad ang 5 digit. Ganda naman. Asin ko oh. Bara ako dito. Uy, kakasa pa ha. Silver eye to green eye. Ano kaya maganda ilalabas nito? O yun oh. Inaangat ko na. Talagang ayaw papaawat eh. Huwag ka naman na. Mamaya mo na ano niya. Uy, nababasa yung kamay ko. Nasa na yun. Ikaw ay jackpot. Sayang ito ah. Magpe-fertile na yung kuko ko. So, yan. Update lang natin, masin ko kung ano yung laman ng ating pwesto. Makikita nyo, puro lovebirds na ang laman ng ating pwesto dito. Ito naman yung, iniwalay ko pala siya. Bali, ito yung mga tinatawag nilang mga eye-ring. Ayan, masin ko. Mga eye-ring ito. Dito sa kabila, ito may para sa mga black mask dito. Dito mga pula, ay hindi, mga dilawang ulo pala ng mga nandito. Tinatawag nilang par blue. Dahil nga, para maganda yung tignan, medyo pare-pare silang kulay. Kasi nagsama tayo ng dalawang itim na ulo, yung personata. Pero dito sa kabila, mga kasing ko, ayan o, sandamukal ang ating mga lovebirds. Dahil si Tropa Pips natin, binagsakan tayo ng sandamukal na mga lovebirds. Meron tayo dito mga fisher. Ito yung medyo mumurahin na lovebirds, mga kasing ko. Makikita nyo, halos kakapakain lang natin, kaya medyo nagkukumpulan sila. Kaya medyo hindi natin gaano makita yung kanilang ganda. Dito naman sandamukal din na parakit. Halos dilaw lahat ang mga binagsak sa atin. Pero may mga bata, may mga young bird, may mga matatanda tayong nga isama dito. Pero karamihan talaga dilaw, mga singko. Dilaw yung mga dinala sa atin ni Tropa, mga singko. Dito naman sa labas, mga singko, talagang marami rin. Dito naman talagang pinagsama ko lahat ng mga breeder. Yung mga nandito sa labas, mga breeder na to. Halos pwede na siyang mag-breed, pwede nang umitlog. Makakapag makakapag-breed na kayo ng diretso. Yung sa kabila kasi medyo bata. Dito halos lahat breeder. May mga umitlog nga dito sa cage na to mga singko. So yan ang dami nila. Bali nasa 50 pieces kung di ako nagkakamali na dala ni Tropa. Dito naman sa baba mga singko, nandito lahat ng mga light color na pinagsama natin. Pero naghalo pa rin ako ng mga ibang kulay. Pero karamihan light color. Ibig sabihin mga blue, mga violet, mga black, mga white, ay mga meron tayong mga albino dito. Bali, puro par blue pa rin sila, pero karamihan talaga ng binagsak sa atin parakit, eye-ring, lahat yan dala ng Tropa Pips natin na big time din pagdating sa pag-iibon dahil sobrang dami na niya siguro. Bawas lang daw na ng konti, pero kung tutuusin sa akin marami na to. Ito meron pala nag-iisa dito na hiniwalay natin. Solo flight niya yung kulungan dahil nga ayun si Mystica pangalan nito. Tingnan niyo yung kanyang paa, naka-split. Dahil nga baka bugbugin siya ng mga ibang kasama kaya iniwalay natin. So yun, ang dami nating ibon mga singko. Sobrang dami nating pakakainin. Ang dami niyan mga singko. Pero yung ating mga kalapati dito talagang wala na. Tingnan niyo, kulungan na lang natira. Simut sarap yung mga kalapati natin. Samantalang may natira pa pala dito mga singko. May natira pa tayong 4 na piraso. Ayaw pang kulit, 80 na lang. Pero dito talaga sa kabila wala na talaga natira. Merong natira yata. Ito, meron pang isa dito mga singko. Matira matibay. Pero maganda ito. Blue check na naka club ring pa. Parang babae siya pero mukhang lalaki. Babae na mukhang lalaki. Pero dito meron pa tayong hiniwalay na 4 na piraso. Ito yung mga big size. Ang tawag ata nila dito ay baji. Malalaki ito mga singko. Mas malalaki ito kumpara mo doon sa mga parakit. Mas malaki ang size niya. Ayun ang ganda nila. 4 nga lang na piraso pero pwede na. Meron tayong baji na 4 na piraso. Sayang kasi baka sakaling may maghanap, diba? Pero yung mga kakatil natin nandito. Pabawas na yan mga singko. Tapos meron tayong isa natitirang dito. Kalapate. Pero medyo may price ng konti dahil John Arden na puti ito mga singko. Makikita nyo yung sing-sing yan galing yan sa bio research. Tingnan natin yung kanyang eye sign. Ito, may eye sign siya. Golden eye na puti. Lalo na yan pag tinapat natin sa araw talagang litaw na litaw yung kanyang eye sign. Isang John Arden bio research ang natira sa atin. So yun, wala na tayong ipon. Wala nagbabagsak sa atin.
natin, puro lovebirds lang. Ayan o, sobrang dami natin lovebirds. Ano ba yan? Yan, sobrang dami. Puro lovebirds na lang ang natira. Hindi, meron pa pala tayo dito. Yung German Beauty. May natira pa pala ang German Beauty dito. Mga siko, nilabas na natin o. Mura lang yan. Ayun natin o. Ay, hindi. Ano to? Yung nasa atit, mga singko. Hindi pala presyo to. Mga Topa Pips pala natin na gusto magpa-shoutout. Shoutout natin, maingay kasi mga lovebirds dun eh. Shoutout natin sila Edwin Arevalo, Peter Danyo, shoutout sa'yo. Ryan Garlitos ng Ilocos Norte, shoutout sa'yo. Godmer Fabila, shoutout. At last na natin si Alvin Patrimonio. 3 points, ay hindi, mali. Hindi si Alvin. Jetro Patrimonio pala, Jetro. Ala ko basketball player na ito. Nang Tacloban, nangihingi siya ng kalapate kaso napakalayo. Hindi ko alam kung paano kita bibigyan. Punta ka dito, Tarlac City. So, yan. Alvin, hindi, Jetro Patrimonio, shoutout sa'yo. So, yan. Ay, wala tayong mga ibon ngayon. Wala tayong bagsak. Ang meron natin, ingay pagka dito, maingay pa yung lovebirds. Ang meron tayo, lovebirds na sobrang ang iingay. Kaya kailangan natin hinaan yung boses nila. Nasasapawan tayo eh.